Habang naka-live at masayang kumakain ng kanyang salad, may isa pang isinilbi sa kanya. Hindi steak kundi warrant of arrest. Pero ang tanong ng marami, ano nga ba talaga ang totoong dahilan ng pag-aresto kay Francis Leo Marcos? Dahil ba ito sa mas malalalim na kaso? O may direktang koneksyon ba ito sa matinding online feud nila ni Makagago? Sa video na ito, aalamin natin ang mga facts, ano ang sinasabi ng mga dokumento, at ano ang malinaw na dahilan sa likod ng viral na isyong ito. Base sa mga ulat, ang agarang dahilan ng pag-aresto kay FLM ay isang warrant na inilabas ng korte kaugnay ng multiple counts ng unjust vexation sa ilalim ng cybercrime law. Ang unjust vexation ay isang kasong may kinalaman sa mga aksyon o pahayag na itinuturing na nakakaperwisyo, nakakaabala o nakakasakit sa ibang tao, lalo na kung ito ay ginawa online. Mahalagang linawin, ang pag-aresto ay hindi automatic na nangangahulugan ng pagkakasala. Ito ay resulta ng warrant na inilabas matapos suriin ng korte ang reklamo at ebidensya na iniharap. At dito pumapasok ang koneksyon sa matagal ng alitan. Ang reklamo na naging basehan ng warrant ay may direktang kaugnayan sa online conflict nila ni Makagago. Sa mga nakaraang buwan, naging lantaran sa social media ang kanilang bangayan. May mga video, live streams, at public accusations mula sa magkabilang panig. Ayon sa mga ulat, ang reklamo ay nag-ugat sa mga pahayag at content na umano'y lumabag sa batas, at ito ang naging dahilan kung bakit umabot sa korte ang issue. Ibig sabihin, hindi ito simpleng social media drama lamang. Ang naging problema ay nang pumasok na ito sa legal na aspeto. Kapag ang online statements ay itinuring na may paglabag sa batas, maaari itong maging basehan ng kaso. At sa kasong ito, naging basehan ito ng warrant of arrest. Bukod sa unjust vexation case, may mga ulat din na may iba pang reklamo o investigasyon na tinitingnan ng mga awtoridad. Sa ngayon, ang malinaw na legal na basehan ng arrest warrant ay ang kasong may kaugnayan sa reklamo mula sa online feud. Ang ibang issue ay hiwalay at nasa proseso pa ng investigasyon kung mayroon man. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay hindi lamang kung sino ang tama o mali, kundi ito, hanggang saan ang limitasyon ng freedom of expression online. Sa panahon ngayon, ang social media ay parang isang open court ng opinyon. Ngunit hindi lahat ng sinasabi online ay protektado kung ito ay makakasama sa iba o lalabag sa batas. Ang kasong ito ay isang halimbawa kung paano ang isang online conflict ay maaaring magresulta sa totoong legal consequences. Hindi lahat ng viral na issue ay nagtatapos sa comment section. Minsan, nauuwi ito sa korte. Ang pag-aresto kay FLM ay bunga ng isang warrant kaugnay ng unjust vexation case na may koneksyon sa kanyang online dispute kay Makagago. Hindi ito simpleng chismis. Hindi rin ito basta random na pagdakip. Ito ay legal process na nagsimula sa reklamo, umakyat sa korte at nauwi sa warrant. Ang magiging resulta ng kaso ay nakadepende na sa proseso ng hustisya. Kung gusto mong maintindihan ang mga ganitong issue sa mas malinaw at fact-based na paraan, siguraduhing nakasubscribe ka. Dito, hindi lang tayo nakikisabay sa trending. Inuunawa natin ang buong larawan. Hanggang sa susunod na video.